Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Hala Ma'am Stella, salamat po. Nag-abala pa po kayo. Kasama ko si Kay ngayon dito sa kwarto habang sinusukat niya ang mga binili kong damit para sa kanya at mga pagkain pasalubong na binili ko din para sa kanya. Ano ka ba? Okay lang. Para sa'yo talaga yan. Tugon ko naman at nakangiti ko siyang pinagmasdan habang nagsusukat sa harap ng salamin. Pero Ma'am Stella, ano po bang nangyari nung nasa Boracay kayo? Kanina po kasi pagpasok ni Sir Anthony sa kwarto ay bigla nilang pong sinarado ng malakas ang pinto. Parang galit po eh. Umupo siya sa tabi ko. Huwag mo na siyang intindihin. Medyo nagkasagutan lang kami ng Sir Anthony mo. Sige po ma'am. Pero sana po magkaayos na kayong dalawa. Pilit akong umiti sa kanya. Marami pa akong pinasukat na damit sa kanya at kinain namin ang mga pasalubong ko sa kaniya. Hindi ko alam kung gaano kami katagal nagkwentuhan. Ikinuwento ko sa kanya lahat ng mga ginawa namin sa Boracay. Kaya naman, hindi na namin namalayan ng oras. Wow! Saan ka naman nanggaling? Bakit ang dami mong pasalubong ha? Tanong ni Lester habang kumakain ang binili ko para sa kanilang tatlo. Si Jenny at Tony naman ay abala sa pagsukat ng damit. Nandito kami ngayon sa bahay nila Jenny dahil tinawagan ko sila kanina. Oo nga, ang sabi ni teacher, may sakit ka daw. Tapos ngayon, may dala kang ganito? Saad naman ni Tony. Wala. May nagbigay lang sa akin, nakakilala ko, na galing Boracay nung nakaraan. Ang sabi niya, bigyan ko daw ang mga kaibigan ko, saka sila mama. Napakagat ako sa labi ko dahil sa pagsinungaling ko sa kanila. Ganon? Pakisabi salamat. Nga pala, anong oras tayo pupunta sa inyo? Tanong ni Jenny saka sabay na upo ni Tony sa harap namin ni Lester. Ang sabi ko kay ate, kahit mamayang hapon na lang. May pasok pa kasi siya. Sagot ko naman. Kung nasa school siya, sino nagbabantay kay Tita Ganda? Tanong naman ni Tony. Siguro yung kapitbahay namin. Ibinili na lang siguro ni ate para kahit papaano ay makapagtrabaho siya at magkapera. Muli kong sagot sa kanila. Hay naku, ang hirap ng sitwasyon mo ngayon Stella. Sabi mo ay working student ka. Tapos may sakit pa si tita. May trabaho ang ate mo. At wala na ang papa mo. Mabuti na lang talaga at last year na natin to at magiging designer ka na soon. Saad naman ni Tony. Naikwento ko sa kanila na may trabaho ako kuno. Pero hanggang doon lang. Ayaw ko nang masangkot pa sila sa sitwasyon ko ngayon. Ang ipinagdadasal ko lang, sana kapag nalaman nila ang totoo ay hindi nila ako iwan. O kaya naman, hindi sila mawala ng tiwala sa akin. Habang nag-uusap kami, ay bigla na lang tumunog ang cellphone ko. Kaya naman, kaagad ko itong tiningnan. At nakita ko dito ang pangalan ni Ate Angel. Kaagad kong sinagot ang tawag. At ang mga kaibigan ko naman ay nakatingin lamang sa akin. Hello ate, saad ko sa telepono. Hello Stella. Pumunta na kayo dito ngayon sa bahay. May nangyaring masama kay mama. Kung pwede lang paliparin ang kotse ni Jenny ay kanino ko pa ginawa. Pagkarinig ko pa lang sa sinabi ni ate ay kagad akong tumakbo palabas. At ito namang mga kasama ko ay nataranta na din kaya naman sinabi ko na sa kanila. Jenny, wala na bang ibibilis yan? Hindi ako mapakali. Habang andito sa tabi ni Jenny, nakasalukuyan nagmamaneho ng sasakyan niya. Si Lester at Tony naman ay nasa backseat at kapwa nag-aalala din ang mukha. Calm down Stella. Kung pwede nga lang ay gagawin ko. Baka kasi mahuli tayo ng pulis. Ayaw ko nang ma-jail ng maaga. Wika niya sa akin. Pilit kong ikinakalma ang sarili ko pero hindi ko talaga kaya.
Ano na kayo nangyari kay mama? Sana naman ay maayos lang ang lagay niya. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na kami. Paghindo pa lamang ng sasakyan ay kaagad akong bumaba at tumakbo papunta sa loob ng bahay. Naabutan ko doon si Ate Angel at si Mama na nakaupo sa wheelchair habang pinapaypayan ni Aling Feli, ang kapitbahay namin. Mama! Kaagad akong tumakbo papunta sa kanya at tiningnan ang kalagayan niya. Anong nangyari, Aling Feli? Tanong ko at saka ko siya tinapunan ng tingin. Sunod-sunod na pumasok mula sa pintuan sila Tony, Jenny at Lester. Kanina kasi, nakita ko na lamang siya nakabulagta sa bakuran nyo. Nagpaalam kasi ako na magluluto lamang ng tanghalian. Pero nagulat ako na makitang wala na siya sa sala. Tugo naman niya sa akin. Tinawagan niya ako agad. May meeting pa naman kami kanina sa school. Pero dahil nga sa nangyari, ay wala sa oras ako napaalis. Saad naman ni Ate Angel. Tiningnan ko si Mama na ngayon ay nakangiting tumingin sa akin. Ma naman, ano po ba kasing ginawa niyo sa bukuran? Tanong ko sa kanya. Nakakainip na kasi dito sa bahay. Wala akong ginagawa. Ayaw kong paglinisin, ayaw kong pagtrabahuhin. Kaya naman naisipan ko sanang walisan ang bakuran dahil tambak na ang basura. Kahit na, Ma, dapat hinayaan niyo na si Aling Feli na gumawa nun para sa inyo. Mabuti na lang po ay walang masamang nangyari sa inyo. Kung hindi, baka nasa ospital naman po tayo. Pasensya na kayo, Stella, Angel. Nagiging pabigat na ako sa inyo. Wala na akong kwenta dahil sa sakit na ito. Bigla na lamang umiyak si Mama, kaya naman inalo agad siya ni Ate. Mama, hindi ka po pabigat sa amin ni Stella. Wag na wag niyo pong pag-iisipan yan. Alam niyo po bang pinag-aalan niyo kami dahil sa ginawa ninyo? Wika ni Ate habang pinapahid ang mga luha ni Mama. Kagad namang umiling si Mama at nagpatuloy lamang sa pag-iyak. Nagkatingin na naman kami ni Ate habang nangungusap ang pareho naming mga mata. Sabay naming niyakap si Mama at saka unti-unti na siyang tumigil sa kanyang paghikbi. Ano ba naman yan, Tita Ganda? Papangit kayo kapag umiyak kayo ng umiyak, kaya tana po kayo. Lumapit naman si Jenny kay Mama at saka hinawakan ang kamay nito. Sabay-sabay kaming natawa dahil sa kanyang ginawa. Maya-maya ay napagpasya na naming magluto para sa hapunan. Marami pa kaming napagkwento nila Mama at Ate Angel habang nasa sala kami. Sina Lester, Tony at Jenny naman ay nagpresentang tulungan si Aling Feli sa pagluluto. Si Ate Angel ay nagpaalam na sa principal ng school na absent po na siya at mukhang pinayagan naman siya nito agad. Stella, susunduin na ba kita dyan? Kausap ko ngayon si Gary sa telepono. Ayon sa kanya, kanina pa daw akong hinahanap ni Anthony pagka-uwi nila galing taping. Hindi kasi ako nagpaalam sa kanya na pupunta ako dito kina Mama. Ang alam niya ay nasa school ako, pero ang totoo ay wala kaming pasok. Hindi na, Gary, magkukommute na lang ako. Mahirap na. Baka makita ka na Mama at magtataka sila kung sino ka. Alam na alam ko pa naman ang ugali nila Ate. Iisipin nila na boyfriend kita. Pareho kaming natawa dahil sa sinabi ko. Pagkatapos ng hapunan ay nagpaalam na ako para sagutin ang tawag. Nandito ako ngayon sa bakura namin. O sige, ano bang balak mo? Diyan ka ba matutulog o uuwi ka na agad? Tanong niya sa akin. Napatingin ako sa paligid at mukhang gabi na. Delikado pa naman ngayon kapag gabi. Siguro ay bukas na lang ako babalik sa mansyon. Ipapaliwanag ko na lang siguro kay Anthony. Dito na lang muna siguro ako matutulog. Dumidilim na din eh. Sa bagay, sige na nga. Mukhang nagkakasiyahan pa kayo dyan. Mag-iingat ka na lang bukas pag uwi at sana magkaayos na kayo ni Anthony. Salamat, Gary. Ako na ang tumapos ng tawag namin at ilang segundo pa akong napatulala sa screen ng phone ko. Walang miss call o text man lang si Anthony.
Paanong sasabihin ni Gary na hinahanap niya ako? O baka naman hinahanap niya nga ako pero hinahanap lang. Gets nyo ba? Magkaiba kasi yung hinahanap dahil nag-aalala at saka hinahanap dahil hindi niya lang ako nakikita sa mansyon. Stella! Napalingon ako sa may gate nang marinig ko ang boses ni Lester. Magkakasama na silang tatlo ngayon nila Jenny at Tony. Lumapit ako sa kanila. Uuwi na kami. Nag-text na din sa akin si Daddy kanina. Saad naman ni Tony. Ako din. Hinahanap ako kanina ni Mama sa bahay nila Jenny. Nakalimutan ko kasi magpaalam sa kanya na pupunta ako dito. Wika naman ni Lester. Oo, sige. Mag-iingat kayo sa biyahe ha. See you tomorrow na lang sa school. Niyakap ko sila isa-isa at saka na sila kumaway at sumakay sa kotse. Hinintay ko muna makalayo ang sinasakyan nilang kotse. Papasok na sana ako sa gate nang may mapansin akong lalaki sa may kanto. Nakaitim ito at nakaharap sa direksyon ko. Bigla naman akong kinabahan dahil sa aking nasaksihan. Kaagad akong pumasok sa loob ng gate at kinandado ito ng mabuti. Pagpasok ko ng bahay ay inila ko ng mabuti ang pintuan namin. Sino kaya yun? Heist. Ano ba yan? Project. Puro na lang project. Gusto ba talaga nilang matapos ang school year na to na nakikita tayong nahihirapan? Wika ni Lester na halos mayupi na ang gunting sa higpit ng pagkakahawak habang nandito kami ngayon sa gym at nagtutulungan sa group project namin. Hey Lester, relax. Saad naman ni Jenny na kalmado lamang na nagugupit ng colored paper. Di bali sana kung magti-teacher tayong lahat, di ba? Para naman may balik natin sa mga estudyante yung hirap. Kaso hindi. Saad muli ni Lester at itinaktak ang glue sa isang papel at mukhang doon niya binubuhos ang galit niya. Hindi man lang niya pinansin ang sinabi ni Jenny. Part naman ng life natin ang mahirapan. Kaya tis-tis lang tayo. Napangiti naman ako dahil sa sinabi ni Tony. Basta magkakasama tayo, kaya natin to. Huwag kayong mawalan ng lakas ng loob. Saad ko naman sa kanila. Nagkatinginan sina Lester at Jenny at saka sabay natawa. Ibinalik na lamang namin ang atensyon sa ginagawa. Ngunit nasa kalagitnaan na kami ng project ay bigla na lang tumunog ang cellphone ko. Oh Stella, may tumatawag. Sagutin mo at baka importante. Nakatingin si Tony sa cellphone ko na nakapatong sa isang libro na nasa tabi ko. Tinampot ko naman ito agad at nanlaki ang mga mata ko na makita ko kung sino ang caller. Ano naman kayo nakain ng lalaking ito at naisipan niyang tumawag sa akin sa ganitong oras? Incoming call from Anthony. Excuse me, sagutin ko lang to. Tumayo na ako at saka lumabas ng gym. Sinagot ko na ito at saka ko tinapat sa aking tenga ang telepono. Hello? Pumunta ka sa parking lot ng school. Nandoon si Gary. Ha? For your information, may ginagawa pa kami. At saka, may pasok ako ngayon. Baka nakakalimutan mo. At meron din tayong TV guesting ngayon. Baka nakakalimutan mo din. Napairap na lamang ako kahit alam ko na hindi naman ako nakikita. Napahalokip-kip ako at saka nagpakawala ng buntong hininga. Sige. Ako na ang nag-end ng call at saka ako sumulyap sa loob ng gym kung nasaan natatanong ko sina Jenny na nagtatawanan. Hindi ko na naisip ang magpaalam sa kanila at kaagad akong umalis at nagtungo na sa parking lot ng campus. Habang naglalakad ako ay may nakasalubong akong isang tao na isa pang buwisit sa buhay ko. Ang aga mo naman yata umuwi. Sinagot ko na lamang siya ng blankong ekspresyon. Saan ka pupunta? Seryoso niyang tanong sa akin. Wala kang pakialam, Alfred. Bagya siyang humakbang papalapit sa akin, kaya naman napatras ako. Niready ko na ang kamao ko para kung may gagawin man siya sa akin ay masusunto ko siya agad. Hindi man lang ka ba magpapaalam sa mga kaibigan mo? O kaya sa prop mo? It will turns out
that you're doing a cutting classes thing. Kung ma-detention, mapa-guidance, mapa-suspend, o kahit ma-expel ba ako sa campus na ito, ay wala kang pake. At saka, ano bang ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? Paano kung oo? Napalunok ako dahil sa sinagot niya. Maya-maya lamang ay may sulpot na lalaki mula sa aking likuran. Kaya napahinga ako ng maluwag na makilala kung sino ito. Sorry, but me and Stella needs to go. Napalingon dun si Alfred. Kuya, anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong nito. Lumapit dito si Gary at saka tinapik ang balikat nito. I'm here for Stella, so please, excuse us. Suminyasa sa akin, kaya naman, nagmadali ako naglakad para lampasan sila. At nang makalabas na ako ng gate, ay naramdaman ko na si Gary na nakasunod na sa akin. Sa kaliwang bahagi ng parking lot, ay nakita ko ang van ni Gary. Pamilyar na ako sa sasakyan nila ni Anthony. Kaya hindi nito mahirap para sa akin upang mahitsurahan. Pumasok na ako sa sasakyan at saka kinabit ang seatbelt. Maya-maya lamang ay pumasok na din dito si Gary. Pagpasensyahan mo na ang kapatid ko. Concern lang sa'yo yun. Wika niya sa akin. Tumingin lamang ako sa bintana at nagkunwari na hindi ko siya naririnig. Nang mapansin kong hindi pa din umaandar ang sasakyan, ay muli akong napatingin sa kaniya. Gary, paandarin mo na. Baka mamaya, magalit na naman si Anthony dahil late ako. Nagpakawala siya ng buntong hininga at saka may kinuha sa seatbelt. Inabot niya sa akin ang wig ko kasama lalagyan ng contact lenses. Hindi ka naman pwedeng pumunta doon nang ganyan ang itsura mo. Tinanggap ko naman ito saka ko ginamit. Nang matapos ako ay saka niya pinandar ang sakyan at umalis na kami. Habang nasa biyahe ay bigla na lang nag-vibrate ang phone ko kaya kagad ko itong kinuha mula sa bulsa ko. From Jenny. Where na you? Kinain ka na ba ng cellphone mo? Nagtipa ako kaagad upang i-reply sa kanya. Pero dahil ako ang pinakaswerteng babae sa buong mundo ay wala na pala akong load. Hindi ko na lang ito problema. Ang dapat kong isipin ngayon ay kung anong i-akto ko kapag kasama ko na naman si Anthony. Ayoko naman na maging awkward kami. Bakit ngayon lang kayo? Pagpasok pa lamang namin ni Gary sa loob ng backstage ay sumalubong na agad sa amin ang malalamig na titig ni Anthony. Nagsasalita siya pero sisambagi siya nakatingin. It doesn't matter. Ano bang gagawin ko? Pwede bang bilisan na lang natin dahil may klase pa ako? Wika ko habang nakalokwip-kip at kagaya niya ay hindi ko siya tiningnan. First, pwede bang magbihis ka muna? Ang weird naman siguro kung ganyan ang suot mo mamaya. Tiningnan ko ang suot ko ngayon. Wala namang masama sa suot kong damit. Hindi naman madumi. T-shirt na peach at pantalon na puti at saka Adidas na sapatos. Miss Stella, halika na po. Aayusan ko na kayo. Mrs. It's Mrs. Stella Lagnameo. Hindi na naituloy ng babaeng nakasalamin ang dapat sasabihin. Nang bigla na siyang pangunahan ni Anthony. Nagkatinginan kami ni Gary dahil sa inasta ni Anthony. Kung makapagsalita kasi siya ay parang naiinis na hindi namin maintindihan. Yung totoo, ano ba talagang nakain niya kanina? Pagkatapos nito ay walang paalam na lang siya na tilalikuran kami. At dahil konti na lang ang oras ay mabilis na akong inayusan ng babaeng nakasalamin. Pinagsuot niya ako ng simple yet elegant na gray dress na off-shoulder at above the knee. Ganun na din na 1-inch sandals na kulay gray din. Pagkatapos noon ay nilagyan niya ako ng light makeup. After 5 minutes ay pinapasok na kami sa stage ni Anthony. Pinilit kong ngumiti sa mga tao na naghihiyawan na makita kaming dalawa. Nakikaway na din ako at saka kami pinaupo sa dalawang single couches. Nasa harap namin ang isang bakla na mukhang sinapak ang mukha sa kapal ng blush on.
Welcome sa show ko, Mr. and Mrs. Lagdameo. Grabe, napakaingin ng pangalan nyo sa mundo ng showbiz at sa social media. So naisip kong gawin ang interview na ito para sa mga fans ninyo na gusto po kayong makilala. Wika ng bakla na kung hindi ako nagkakamali ay isang sikat na vlogger. Masaya din po kami ng asawa ko na na-invite nyo kami sa show na ito. Tugon naman ni Anthony at talagang hinawakan pa ang kamay ko. Lihim naman ako na napaikot ang mata ko. Ang plastic naman talaga ni Anthony. Grabe. So, marami na nakakilala sa iyo, Anthony. Kaya ngayon, si Mrs. Lagdameo muna ang i-interviewin ko. Curious din kasi ang mga tagahangan love team ninyo about sa iyo, Stella. Ngumiti naman ako bilang tugon, pero ang totoo ay binabanas ako sa pagkakahawak ng kamay ni Anthony sa akin. First question, saan ka originally nakatira? Dito po talaga ako sa Manila nakatira. Anong pangalan ng parents mo? Doon ako napatingin kay Anthony pero hindi naman niya ako tinupunan ng tingin. Hinawakan ko ang kamay niya at malakas na pinisil ito pero parang wala lang sa kanya. Stella. Napalingin ako ngayon sa interviewer na ngayon ay naghihintay ng sagot ko. Ang pangalan ng mother ko ay si Raquel. Oo, tama. Raquel del Rosario. Ang father ko naman ay... Next question na po. Do you have a sibling? Yes. Older or younger? Older. Girl or boy? Girl. What's her name? Halos matutop na ang bibig ko na muntik na kumadulas sa sasabihin ko. Muntik na ako dun, Stella. Come on. Isip-isip naman. Angelica. Yes. Angelica del Rosario. Napatingin ako sa mga audience at nakikita ko ang iba na nagbubulungan. Ako kaya ang pinag-uusapan nila? Wow. That's pretty good name. Next. Nabalitaan ko na nag-study ka pa daw. Kung hindi ako nagkakamali, gusto mong matapos ang pag-aaral mo kahit na may asawa ka na. Nagulat ako dahil sa sinabi nito. Nakapaloob pa din ba ito sa plano ni Anthony? Ang palabasing tumigil ako sa pag-aaral para magpakasal sa kanya? Napaka-professional naman niya sa pagsisinungaling. Yes, I want to pursue my dreams. Ayoko namang isipin ng ibang tao na porket nakapangasawa ko ng artista ay umaasa na lang ako sa kanya. May pride pa din naman ako kahit papaano. Wow! So, anong degree? Bachelor's degree in design. Nagpalakpakan ang mga manonood dahil sa sagot ko. Gusto mong maging designer? Yes, I want to be a fashion designer. Mahilig ako sa mga damit, kaya ito ang naisip kong kunin. Mahirap ba? Of course naman. Pero kapag isa kang dreamer ay walang mahirap. Wala namang bagay na nakukuha ng madali, di ba? Lahat pinaghihirapan, pinagpapaguran at pinagtatrabahuhan. Wala naman tayo sa fantasy world na sa isang snap lang ng finger ay makukuha mo na lahat ng gusto mo. This is the reality. Puno ng challenges. Sabi nga nila, no pain, no gain. Kung gusto mong maging gusali, magiging kubo ka muna. Muling nagpalakpakan ang mga tao sa paligid namin. At ngayon ay naiintindihan ko na. Siguro ay part nga lang ng challenges ang lahat ng nararanasan ko ngayon. Parte to ng buhay. Nakaka-inspired naman. No wonder kung bakit talagang ikaw ang pinakasalan ni Anthony. Napakatotoo mong tao. Parang napuno ng guiltiness ang sistema ko nang banggitin niya ang word na totoo. Hindi ko matanggap na dumating sa point na buong mundo maririnig ang mga kasinungalingan ko. Natapos ang show at walang kibo si Anthony. Hanggang nasa biyahe na kami pauwi ay hindi niya ako kinakausap, kaya ganoon din ang ginawa ko. Mabuti na din siguro ang ganito. Kapag natapos ang contract
ay hindi na ako mahihirapan na kalimutan ang lahat. Pero bakit parang may mali? Hindi ba dapat ay nasanay na ako? Pero bakit parang nasasaktan ako? Nasasaktan ako sa pakikitungo niya sa akin ngayon. Mula sa driver seat ay pasipul-sipul lamang si Gary habang nagmamaneho ng sasakyan. Kami ni Anthony ay magkalayo at pareho nakatingin sa magkabilang bintana. Ang weird yun namang mag-asawa. From lovebirds to aso't pusa, sabi ni Gary, ngunit wala sa aming dalawa ni Anthony ang pumansin sa sinabi niya. Stella, niyayaya ka nga pala ng kapatid ko na lumabas sa weekend. Doon na ako napatingin sa kanya. Maging si Anthony ay kumunot ang noo habang nakatingin kay Gary. Busy ako. Talaga? Ang sabi ko pa naman, LQ kayo ni Anthony kapag may pag-asa na siya sa'yo. Saad niyang muli at tumingin pa sa rearview mirror. Sa bagay, kung ipapakita kong apektado pa din ako sa kanya, baka isipin niya na mahal ko pa siya. Ito na siguro ang next step ko para makamove on. May pupuntahan kami sa weekend. Pareho kaming napatingin ni Gary kay Anthony na bigla na lang sumingit sa pinag-uusapan namin. Kami? May pupuntahan? Wala naman ako natatandang sinabi niya about doon. Saan naman? Nagkasundo tayo na off ko kapag Sabado at Linggo. Tapos sasabihin mo may pupuntahan tayo? Kung ano ang sinabi ko, yun ang masusunod. Kumuyom ang mga kamao ko at halos magsalubong ng mga kilay ko dahil sa inis sa kanya. Anong akala niya sa akin? Aso? Desisyon ka? Lagdameo? Hindi ikaw magdesisyon sa buhay ko. Kung ano ang gusto ko, yun ang gagawin ko. Hay! Akala ko ba? Wala na kayong dalawa ni Alfred? Huwag mong sabihing, mahal mo na siya ulit? Napangisi ako dahil hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Bakit ba siya umaasta na parang nagsiselo siya? Paano kung sabihin kong oo, may magagawa ka ba? Lumingon siya sa akin at sinalubong ng matatalim niyang titig ang mga mata ko. Nakakatakot ang mga tingin niyan. Huling beses ko itong nakita ay nung nakaaway niya si Alfred sa school noon. Nabalot ng katahimikan ang loob ng van. Hindi ko mabasa ang tumatakbo sa isip ni Anthony sa mga oras na ito. Ilang segundo ang lumipas at nakita ko na bumuka ang bibig niya. Di magsama kayo ni Alfred? Saktong tumigil ang sasakyan at napansin ko na nakabalik na pala kami sa mansyon. Lumabas na si Anthony ng sasakyan habang ako ay naiwan dito na nakatulala sa kawalan.